Magandang umaga po sa inyo lahat. 14 ho ng Nobyembre. And then, bago tayo mag-umpisa, mas maganda ho siguro ay kilalanin po yung mga public service partner po ng hashtag Ipabitag Mo. Sino po sila? Panoorin. Sasabihin ko lang po kung sino po sila. Sila po yung sinasabi ho naming Sogo Hotel. Isa po yan sa mga public service partner. At yung iba pa po, Tinapayan Festival, ganun din po yung Max Mango, at marami pa pong iba, mga boss. Sa mga reklamo at sumbong, maganda po siguro, ito ho'y alamin nyo kung saan po kayo may matatagpuan. Kami po yung matatagpuan sa 102 Timog Avenue, Quezon City, Ritual Center. And bukas po kami, tanggapan po namin alas 8 ng umaga hanggang ito ho ay alas 2 ng hapon, cut-off po namin kasi dumadami po. At the same time, kung kayo sa malalayong probinsya, pwede ho kayong mag-message po sa amin sa pamamagitan po ng aming itong mga online pages po. Tulad po ng aming mga Facebook pages, hanapin po yan. Pwede ho kayo mag-message and then pwede ho kayo mag-video call or yung kanyang video isumbong ho ninyo po pwede ho. Ano mang reklamo kahit saan parte ng Pilipinas, pwede ho. Tinatanggap po namin. Reklamo, sumbong, binibigyan ng agarang aksyon, nag-iisang pambansang sumbungan, tandaan, may tatak. Yun hong serbisyo at tulong, tatak, bitag, tatak, Ben Tulfo. Ito po ang programang Tatak Hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Ginang na hold up, agad nagpa-block sa bangko ng kanyang ATM card. Pero kalahating milyong piso, paano naglaho sa kanyang bank account? Inirereklamong Meralco fixer na isang lolo, lumutang sa panawagan ng bitag. Ginang handa na raw magpaliwanag, haharap na. Magkakapatid mula Iloilo, lumuwas pa Maynila upang dumulog sa bitag. Ang kanilang bahay, dinimolish, pamilya walang matirahan. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Ito ho yung unang sumbong, perang pinaghirapan ng ginang, nilamas man ng mga hold-upper. Bangkok, ang kanyang ito ho'y bangkong kanyang pinagkatiwalaan. Bangkok. Sino ba sumulat nito? Ang bangkong kanyang pinagkakatiwalaan, bangko, ay hindi na raw, ito i-block na raw dahil ano hong nangyari dito? Nanakawan po siya eh. Pauwi na sana siya ng Batangas, si Mildred, nang ma-hold up siya sa tapat ng kanyang bahay habang mag-aabang ng tricycle. 3 lalaki daw ang nakamotor ang nanakot kay Mildred ng insidente sa poll sa CCTV. Dahil sa takot, ibinigay na lang ni Mildred ang kanyang bag. Hindi ho Bangkok bangko. Bangko-bangkong. Okay, kasama dito ang kanyang mga wallet at cellphone. Ito ho'y pareho raw agad ay inasikaso. Kumilos naman agad daw si Mildred. Agad daw po siya pumunta sa sinasabing bangko, alas 7 pa lang ng umaga. Abay, siniguro niya na po, i-report pa lang sa online at sa kanilang kanilang online, dito ho'y customer service, and then sinundan niya po ng alas 9 ng umaga, pumunta ho mismo sa bangko para sabihin, nanakaw ang kanyang card. Makalipas ang 1 linggo, abay, nagtiwala po siya dahil nakausap niya na po yung mga nasa bangko, nag-report na sa kanilang customer service online, umaga pa lang, alas 7, the same day, pumunta ho ng bangko. Doon mismo sa kanyang bangko, ni-report niya raw. Sabi, okay na, huwag ka mag-alala. So, makalipas ang siguro ho dito mga 5 araw lang pagitan. Nadismaya ho si Mildred nang malaman na ito ho, naiwan na lang 30,000 pesos ang kanyang pera ho sa loob ng bangko, 250,000 nakadeposito sa bangko niya. Ano ba nangyari? Detalye ng sumbong, panoorin. Lumapit po ako sa hashtag Ipabitag Mo para ireklamo po ang Metrobank Muntinlupa sa kadahilanan po. Sinabi po nila na na-block na yung ATM ko, hindi pa pala po. Kasi po noong October 11, na-hold up po ako. Pagkatapos po nagpunta ako ng barangay para ipablatter. Pagkatapos pong ipablatter, umuwi na po ako sa amin at inintay ko yung 7 AM na tumawag po ako sa hotline para ipablock po ang lahat ng ATM ko. 7 to 8:30, inintay ko po ang 9 AM para pumunta po sa branch ko.
para siguraduhin na nakablock na ang ATM ko. Ang sabi po nila, nakablock na po yung ATM ko. Sabi po nila, papalitan po yung ATM kong bago. Nag-inquire po ako, nandun pa yung pera ko. Tiwala po ako, kampante na po ako na nandun po yung pera ko. Kaya hindi ko na uli binalance. Noong October 22 po, nagpunta ako ng mall, sa ISPO yun, nag-balance ako para mag-withdraw sana ako. Kaso mo nga, nakita ko 30 pesos na lang. Hindi pa rin po ako nakapante. Nagulat ako, bakit gano'n? Baka lang ako. Nag-balance po uli ako, naging 30.60. October 23, nag-report po uli ako sa bangko para itanong kung anong nangyari sa pera ko dahil nawala na. Ang gusto ko pong mangyari ay panagutin ang Metrobank sa kapabayaan nila. Sir Ben, Tulfo, sana po matulungan niyo ako para po agar akong makuha yung pera ko. Kasi po, hindi naman po basta-basta lang yung pera ko. Pinaghirapan ko po yun. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Para malaman niyo po yung pinaka-detail, very simple. Alas 7 ng umaga, alas 3 po siya ng hold up. Kita po sa CCTV. Alas 7, eto ho, nakikita po yan, hinold up po siya. Ayan. Ngayon, nakikita sa CCTV, alas 3 ng madaling araw. Nang ma-hold up po siya, mga boss, 7 o'clock nakuha yung kanyang ATM, ay hinahabol niya, ayun na, wala na. 7 o'clock in the morning, abay tumawag agad siya sa customer service hotline ng bangko. At pagkatapos ni-report niya ho, nagbigay naman ng assurance na okay, nandito na. So, siniguro pa rin ho ni Mildred at 9 o'clock in the morning, pagkabukas ng bangko, dumiretso ho siya sa kanyang bangko mismo. I-report na nawala ang kanyang card at siniguro na yung kanyang kalahating milyon ay nawala't magagawan. Nagbigay ho ng assurance yung bangko, yung branch mismo, na okay na, and then chinek naman nila, okay pa naman yung balance. So nagtiwala po siya doon po mismo sa kanyang bank branch, sa kung saan doon siya nagdedeposito. Sinabi po rito, okay pa naman, intact pa naman po, hindi pa na-withdraw ng araw din yon. There was so much time, 3 in the morning na hold up, 7 o'clock nag-report agad sa customer service hotline. Pagkatapos para sabihin, ano pong bangko rito? Abay, pangalanan na po natin. And narareklamo niya po rito, Metrobank. Tama, Mrs.? Okay, pagkatapos noon, sinundan po to na siniguro niya, pumunta siya mismo ng bangko kung saan yung branch na deposit niya. Ano po nangyari? Kita pa rin na wala po yung kanyang, kumbaga, nandoon pa rin intact, hindi pa na-withdraw. At 9 o'clock in the morning the same day, October 11. So, in short, nag-relax na po siya kasi papalitan daw siya ng ATM. Ayun po. Kung kayo ho'y nakatawag sa customer service hotline, okay na. And then siniguro, pumunta ng branch, inassure, okay na, hindi pa nagagalaw. So, wala pong masama magtiwala sa bangko. Siguro, ang problema hindi na po sa kanya, kundi sa bangko. Kaya mag-iingat po kayo. Makakausap po natin si Mildred Mercado. Dito po ngayon, kasama natin, magandang umaga sa iyo, Mildred. Magandang umaga po, sir. Salamat naman at ikay nagtiwala, ikay nagpabitag na at dinulog mo ng sumbong mo rito sa amin at kami naman sinisiguro natin. Okay? Balikan po natin, kasamang palad, ikay na hold up madaling araw, nakita naman natin sa CCTV, pakita natin sa CCTV, yan po. 2 lalaki na kamotor, 3. Siya po, ang subject, hinold up at pagkatapos, yan, nakuha yung pitaka mo rito. Ang laman ng iyong wallet, ilan lahat? Lahat. 500. 25 po. Doon sa iyong ATM or sa bank, sa passport mo? Sa ano po, sa wallet ko lang po yun. Pero sa bangko po. Sa bangko. Yung ATM mo, hawak mo, at saka ano pa yung hawak mo na card? Kasi nakadeposit sa bangko, tama? Credit card ko po. Okay. Alas 3 yun, nakita naman natin ng nakikita po natin, play po natin, alas 3 po ng madaling araw. Balik natin uli. Ayan po. So ito yung 3 sila, mga hold-upper. Hinahabol ka, nakita ka sa gilid. Tama? Hindi ka nasa pole. Pero nagwagi sila, nakuha nila yung bag mo. Nga po. So yan. Ikaw ba yung nag-report sa police to?
Ano po, bali po sa barangay, nagpa-blatter po ako. Okay, sa barangay. Ang ginawa mo, nung alas 7 ng umaga, nung Oktubre, dahil alas 3 ka na hold up, nakikita naman sa CCTV, Opo. tumawag ka sa customer service Opo. para i-report yung nangyaring na hold up ka, ang laman ng iyong bag, andoon yung mga ATM mo, tsaka credit card, at ano pa, passbook, pati passbook, or ano lang? Wala pong passbook. ATM lang. Opo. Na naglalaman ng kalahating milyon. Higit. Opo. So, anong sinabi sa customer service na tinawagan mo ng alas 7 ng umaga? Bali po, hinihingi po sa akin yung account number ko. Sabi ko po, paano ko po maibigay sa inyo? Na-hold up nga po ako. I-report ko po sa inyo. Sabi po niya, o sige po, ibigay niyo po sa akin ang full name mo. Sabi ko, Mildred Dinglasan Mercado, December 28, 1969. Tapos yun po, nakita po nila. Sabi niya po, eto po, naka-block na. Sabi ng bangko sa customer service, eto po, naka-block na. Opo, naka-block na po. So, in other words, ang sinabi, eto po, naka-block na, medyo nakahinga ka na. Kasi bagamat na nakakaw yung mga bag mo, wala na. Hindi na po pwedeng galawin kasi blinak na mismo ng Opo. customer service. Opo. Sabi ng ganon. Okay, so nakahinga ka nung sinabi mo, ay salamat. Opo. Okay. Pero hindi ka pa nakontento nung alas 9 ng umaga pagkabukas ng bangko ng branch mo, dumiretso ka roon sa Muntinlupa Lakefront Branch. Tama? Opo. Ni-report mo naman doon. Nireport ko po. Sinabi ba ng customer service representative, punta ka roon sa bangko mo rin? Ganun din, parang sigurado? Or Opo, ganun nga po sinabi. so, sinunod mo rin kasi bagamat naka-block na, siniguro mo, dapat makaabot to sa branch para nang sa ganon, sila mismo tatawag at siguraduhin naka-block na to. Dahil Opo. depositor ka ng branch diyan sa Muntinlupa Lakefront Branch. Tama? Opo. Sinong sinakausap mo diyan sa Muntinlupa Lake? Yung customer service po sa branch po. Sa front Opo, desk. sa front. So, pumasok sa computer niya, tinignan niya, Opo. tapos sinabi niya, naka-block na. Opo. Kinuha rin lahat ng mga impormasyon at siniguro. Opo. Nung umaga, alas 7 ng umaga pa lang, na-report mo sa customer service, sinabi ito, blinak na namin. Pero mas maganda, punta ka rin sa branch mo. Opo. Okay? So, alas 9, pagkabukas mismo, pumunta ka sa branch din. Opo. Doon naman, blinak na roon. Opo. Nakahinga ka ng gusto. Opo. Dahil papalitan ka rin, ano sinabi? Bibigyan ka ng bagong card? Opo. Bibigyan daw po ako ng bagong ATM at saka temporary PIN. O di nakaluwag na po ako. Tapos meron po silang ATM machine doon. Binalance ko po. Nandun pa po yung pera ko. So, nung binigyan ka ng bagong ATM, nakita po yung balance mo? Opo. Nandun pa rin. So, hindi mo na ginawa, withdraw lahat? Hindi ko po winidraw. Dahil may bago ka ng ATM. Opo. Ano nangyari doon sa card na ninakaw nila? Naka-block na yon. Opo, naka-block na po yun. Sinabi ng branch. Opo, sinabi ng Sinabi branch. rin ng customer service. Opo, sinabi din po. Kaya wala ka talagang kasalanan. Opo. So, ngayon, ilang araw nakalipas, mga ilan? 5, 7? 5 araw po. 5 araw nakalipas. Gusto mo nang mag-withdraw. Opo. Magkano i-withdraw mo sana? 8,000 po. October 8,000. 22 yun. So, October 22, 8,000. Malaman mo, nagulat ka, nalimas na. Opo, nalimas na. Sama ng loob mo, nagulat ka. Opo. Para nang hina ka nung malaman mo, kalahating milyon, malaking bagay yon. Opo. Wala roon. So, nang nakita mo, ano ginawa mo? Pumunta ka sa branch? Hindi po, nung gabi na po kasi yon, nagtawag uli ako sa customer service. Pagkatapos nagtawag ako sa customer service, yun nga po, sabi nga daw po, bank transfer po sa Union Bank at saka po pinambayad ng bills. Sabi So, ko, nag-bank transfer ka raw sa Union Bank? Opo. From Metro Bank, To- to Union Bank. Nag-bank transfer ka? Opo, yun po ang sabi ng So, hotline. Metro Bank to Union Bank na Opo. nag-bank transfer ka. So, bank transfer, magkano daw binank transfer mo? Eto Pero po, pero sinasabi rito nag-bank transfer ka. Pero, sige, magkano raw? Malaking halaga? Opo, yung Buong amount? hindi po, 10, 20, 40. Okay. Ganon. So, October 17, nag-withdraw. Opo. October 19, nakapag-withdraw din. Andyan. Tama? Opo, opo. So, October 19, successive to. 17, 18, 19, 20, parang
sinagad talaga rito. Sunod-sunod, ilang araw. Kung makikita mo sa withdrawal dito, yan ang sinasabi rito. Yan. Opo. So, kaya pagdating, 30 mil na lang ang iwan. Hindi po, 30 pesos po. 30 pesos na lang. Opo. Naawa pa sa'yo, kahit pa paano, may pang-candy ka pa. So, nung nireport mo sa bangko mo to, anong ginawa nila? Ano po, nag-report po sila sa ang sabi nila sa akin, intayin ko na lang daw po ang tawag nila, 35 days daw po ang... 35 days. So ngayon, tatawagan ka na. Wala pang 35 days na kalipas to, di ba? Opo. Tapos po... Sabi ng bank manager. Opo. Nung malaman nila, nag-report sa kanila, na-block na nila, pero nag-bank transfer, paano mo na bank transfer? Nagbigay ka ba ng online password? May tumawag ba sa'yo ng hapon na yun, gabi? Wala po. Mildred, Wala po. ibigay mo sa ganito dahil kinakailangan, bago ng card mo, kinakailangan, maayos natin. Wala po natawag. Wala bang tumawag sa taga Metro Bank or sino man para sabihin dahil may bago ka ng bank account, bago ka ng ATM, kinakailangan, bigay mo muna yung one-time password or OTP? Wala po. Sigurado ka? Sigurado po Wala ako. pong tumawag sa iyo at bigyan mo ng impormasyon or anything? Wala po. So, basta't nagulat ka na lang, paano nangyari dito bank transfer? Ikaw ba'y pumunta sa branch? May nagpakita ba ron? From Metro Bank to, sino daw nag-bank transfer? Ikaw? Hindi po. Okay, napag-alaman ng tanging blinak ng bangko pero ang ATM card, hindi. Okay. Ang kanyang ATM card at hindi bank account ay nabuksan ng hold-upper. Yung anong nabuksan ng hold-upper? Yung ATM mo. Opo, yung ATM ko. Anong sinabi nila? Kung dapat yung ATM mo, pinablock mo. Pinablock ko nga po. Okay, kaya lang nabuksan yung ATM mo. Opo. Paano nabuksan yung ATM mo kung may bagong ATM ka na? Hindi ko po nga alam. Yan ang magandang tanong. Dahil yung, baka naman yung one-time password mo nandoon sa cellphone mo. Hindi ko lang po alam. So, Kasi nakuha nga. baka ginamit ng mga magnanako na ng hold-up sa'yo, yung one-time password mo, nandoon sa cellphone mo, nakalista roon, hindi mo agad binura, kaya, ay sir, teka muna, hindi naman permanente yung one passport. Kung minsan, di ba, ang gumawa nito ay online banking, mga hold-upper para ma-withdraw. Yung nag-bank transfer ka, gamit daw yung ATM, iniimbestigahan na kita para matulungan ka namin dito. Hindi po, sa online banking lang po, hindi po sa sa ATM ko. Sa Sabi online nila banking. po. Sige, ganito. Sige. Dahil dyan, standby muna tayo rito. Nandiyan na ba ba? Ito, tatawagan muna natin to rito. Kasama natin ngayon si Congressman Erwin Tieng. Congressman Erwin Tieng, 5th District, Manila. Magandang umaga po sa iyo, Congressman. Magandang umaga sa iyo, Sir Ben, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng ito. Magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Congressman Erwin. Again, lalapit po kami dahil ito yung mga sabahan ko po ito. Congressman, may lumapit po sa atin si Mildred Mercado. Na-hold up po siya, if we have to give you the chain of events so you can follow, 3 o'clock in the morning nung nakikita po sa video ng tatlong hold-upper, natangay po ang kanyang bag. Laman po yung ATM at saka yung mga credit card. Ngayon, that was 3 o'clock in the morning of October 11. So, that was the time na na-hold up po siya. At 7 o'clock in the morning, nireport niya agad yung insidente at 7 o'clock sa customer service. At sinabi naman ng customer service, okay, ibablock na namin, na-block na. So, in other words, nakahinga siya at 7 o'clock in the morning sa customer service ng bangko. Ngayon, pagkatapos po ng 7 o'clock, in-advise sa kanya, kung maaari, pumunta ka na rin sa branch mo, sa Muntinlupa branch, sa Lakefront branch ng Metro Bank, pumunta rin siya roon. Pagdating doon, chinek, hindi pa nagalaw yung pera. And so, nakita na wala namang transaction whatsoever. Binigyan daw siya ng bagong ATM. So, pagkabigay sa kanya, nakahinga na siya. And then, 5 days after, dahil may laman ang kanyang ATM ng 500,000 pesos, magwi-withdraw sana siya ng 8,000. Malaman-laman niya. 5 days after, malaman-laman niya na raw ng successive withdrawal on October 17, 18, 19, and 20.
nagkaroon daw ng bank transfer. Dito yung medyo, kung na-block na, Congressman, bakit nagawa pa to dito? Kaya binigyan daw siya ng 35 days daw para pag-aaralan o ano sinabi ng bangko rito sa inyo, Mildred? Iimbestigahan. Iimbestigahan. Sa ganitong congressman, iba naman to, ano? Kasi alam naman, we're working with you pagdating doon sa mga banking scam. Ito bago, ina-report nila, lumapit doon, nagbigay ng assurance, pagkatapos kawawa naman, simpleng tao, only to find out after the assurance ng walang magagalaw, nakita naman, nasimot yung pera. Paano nangyari ito? Nagawa raw yung bank transfer. Sabi niya, wala naman akong bank transfer. Wala namang online bank account si Mildred. Ito po, ano sa palagay niyo, Congressman, na matutulong natin dito? Kasi medyo nagiging sofistikado na ngayon. Opo, base po sa sa salaysay niyo po at sa salaysay din ni Ma'am Mildred, ako naman po personal, wala po ako nakikitang mali sa side po ni Ma'am Mildred. Ako po masasabi ko po ngayon base po sa sinalaysay niyo po sa akin, malaki po yung kapabayaan ng bangko dito. Okay. Kasi po nakita ko rin po na pinakita niyo kanina sa screen na continuous po yung withdrawal in one day. Yes. So, sa totoo lang, dapat kung naitag na ng bangko to, na may questionable na yung account dahil nanakaw na nga ho yung ATM, ni-report naman niya na yung cellphone niya, ninakaw din, ninakaw lahat ng kanyang mga personal information, dapat nakatag na to. Kasi alam naman natin po sa bangko, pag continuous yung withdrawal mo, tuloy-tuloy, sisitahin ka ng bangko, magtatanong na sila eh. Tama. Parang credit card po yan, pag nag-charge ko kayo tuloy-tuloy, yes, lang tuloy-tuloy na reject, tatawag na ho yung bangko sa cellphone nyo. At tatanungin na ito kung transaction nyo po ba yun. So, dito po, malaki po yung kapabayaan ng bangko. Matanong ko lang po kay Ma'am Mildred, sige. Ano po yung last na usapan ninyo ng bangko? Sige, Mildred, sige. Ang last pong usapan namin nung Monday, ang sabi po niya, nag-report po ako ng Monday. Tapos sabi niya po, ang sinabi ko po dun sa branch manager po, sabi ko po, Ma'am, ano po yung resulta na ng aking report po sa inyo? Ang sabi niya po, nagawaan na daw niya po ng paraan yung pagpapalit ng card ko. Doon daw po ako dapat mag-report sa head office kasi iba na pong sistema ang ginawa sa account ko. Sa online banking na po. Sabi niya po. Ganun po ba? Ako sa totoo lang, medyo dismayado po ako sa mga action ng bangko. Kasi saan ka ba naman makakita na yung pera ninyo, 500,000, kumikita ng interest, ginagamit nila yung pera ninyo. Tapos pagdating ng nawala, parang papahirapan pa kayo, papupuntahin pa kayo kung saan-saan. Tama. So, ang pwede ko pong gawin ngayon, ipapatawag ko po yung bangko na involved through po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa BSP. Kasi ang Committee on Banks natin ay may oversight functions naman tayo. Papatawag natin yung BSP, pahaharapin ko po ang BSP kasama po itong bangko na to, kasama po kayo. Okay. Pero sa totoo lang ngayon, medyo dismayado po talaga ako at kayo na nga po yung nawalan, kayo na po yung depositor, kayo pa po yung pinapahirapan kung saan-saan pa kayo pinapapunta. At saan nyo po, ipapatawag ko yan, kasama po kayo, sasamahan ko po kayo. Congressman, una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa iyo at naintindihan ngayon ng taong bayan. Alam ko naman masyadong aktibo kayo pagdating sa mga banking scam and many more. Kapareho nito, ito na may hold up. Siguro, Congressman, ako'y nagpapasalamat. Pero siguro, pakipaliwanag lang, Congressman, yung function po ninyo ng Committee on Banking sa mababang kapulungan ng Kongreso para maintindihan na there is something na ginagawa po ang inyong committee. Diyan po sa mababang kapulungan sa Kongreso, ikaw po ay representative ng 5th District Manila, yan specialty mo, chairman po kayo, isa kayo sa mga member nan. Ano pong inyong magagawa to give an assurance na lalapit po sa inyo, sa amin o sino man na nakahanda po kayong tumulong? Siguro parang all points bulletin at saka na rin po siguro yung pag-iingat na rin. Baka siguro being nasa committee po kayo,
may mababahagi po kayo para approach avoidance para maiwas po natin itong mga ganitong klaseng sitwasyon? Opo. So para sa kaalaman po ng lahat, yung House Committee on Banks and Financial Intermediaries, isa po sa mga trabaho natin ay mag-review para po makagawa tayo ng mga legislation, para po mga batas, para po maiayos natin yung ating banking system. Aside from that, meron pa po tayong oversight function. Ibig sabihin po ng oversight function is pwede natin tingnan yung mga regulatory bodies natin like yung Bangko Sentral ng Pilipinas kung ginagawa nila po ng maayos yung kanilang trabaho. At kung may mga kailangan silang mga batas, para may isaayos pa nila po. Siyempre po, itong sa kaso na to, nakita natin po na meron tayong mga konting loophole sa ating batas. Isa na po dito, yung final natin pong House Bill. Yung House Bill natin na 7393, yung anti-account scamming, na ngayon po, napasa na po sa Kongreso to at nasa Senado na to po. Hopefully po, magkaroon na tayo ng joint hearing para po mapasa na natin itong batas na to. Narinig naman natin po yung presidente natin, na si Presidente Bongbong Marcos, na isa sa priority niya po itong anti-account scamming. Hopefully mapasa to. Pag napasa to, automatic po, kailangan magbayad na po kaagad ang mga bangko. Pag nakita po na talagang merong pong kamalian on their end. Alright. Pero pansamantala po ngayon, ang talagang mai-advise ko lang po talaga sa lahat, pumili kayo ng bangko na mapagkakatiwalaan nyo. Marami naman mga ibang bangko dyan na napakaganda ng record nila pagdating po sa settlement. Hindi naman po talaga perfect eh. Wala pong perfect na bangko eh. So, pero meron pong mga bangko na pagdating po sa ganitong mga sitwasyon, mabilis sila mag-react at hindi lang po yun, pinapaimbestigahan nila. Hinahabol po nila itong mga salarin. Kaya ito po, sinasabi ko po, ayoko naman po magsalita ng tapos. Gusto ko po ipatawag muna yung bangko na to to the Bangko Sentral ng Pilipinas para malaman natin kung hinahabol ba nila. Kasi narinig ko po kay Ma'am Mildred kanina, Parang? na meron pong mga dineposit na may mga ginamit na pera pangbayad ng bills. Tama. So, kung may ginamit na pera pangbayad ng bills, ibig sabihin po, may mga pangalan na tayong pwedeng mahugot ko. Ayun. So, I want to know also kung itong bangko na to na involved ay gumagawa ng sarili ng investigasyon or sinabi lang nila sa inyo na wala kaming kasalanan at bahala ka na sa buhay mo. So, hindi mo po pwede. Okay. Well, Congressman, ako'y nagpapasalamat. Dadalhin po namin to para maimbestigahan po ninyo. Mahalaga po ngayon, kayo nanonood, nakikinig na rin, tinitingnan ninyo, papatawag ninyo yung bangko rito, sinisiguro ninyo makikipag-ugnayan din sa Bangko Sentral at para mabalangkas nyo po kung kinakailangan at mga pagtibayin po mga batas, kapareho nito, lalo lang ngayon, mga digital na po tayo ngayon. So, nagpapasalamat po ako. Nasabi nyo na po, nasa sa kayo pagbibigay ng babala ang pag-iingat na sa publiko na rin. Salamat, Congressman. Salamat po, salamat Sir Ben. At ma'am, tutulungan kayo, huwag kayo mag-alala, tutulungan kayo ni Sir Ben Tulfo at tutulungan kayo ng office po natin, ma'am. Alright, sige. Okay, ganito na lang, narinig mo. Katuwang natin to, matagal na namin nakakasama to, nung araw pa. Pero ito yung masasabi namin, huwag kang mabalang bahala. Hindi mo kasalanan, nakikita ako talagang biktima ko rito. Sinisiguro lang dito namin, ako, si Congressman Erwin Tieng, hindi tayo niloloko ng bangko rito. Opo. Sa totoo, bangko ko rin yan eh. Okay naman sila. 3 bangko ko. Yan ang unang bangko ko. Mayroong isa. B, C, D, O. Okay? F, A, Y, Z. Bangkong puro abakada. Tapos meron pa ako isang bangko. So, marami akong bangko. Nasisindikato lang sila. Pero huwag ka mag-alala. Sa lahat pong nanonood po sa amin, pag may ganitong klaseng reklamo po kayo, huwag po kayo magtubiling ipabitag nyo na agad kay Ben Tulfo. Kami na pong bahala. Ito po yung kabahagi po ng public service. Again, mag-iingat po kayo sa mga account ninyo. Mag-iingat. Tutulungan ka namin. Cargo ka na namin. Okay? Opo. Huwag ka na mag-alala. Nasa sa amin po ang pagbibigay, babala, kasama rin po ang Kongreso si Congressman Erwin Tieng sa Committee on Banking. Nasa sa inyo ang pag-iingat dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan. Yung tulong, serbisyo, may tatak. Tatak-bitag. Tatak Ben Tulfo. Eto po, tatak, hashtag, ibabitag mo. Susunod.
Inirereklamong Meralco fixer na isang lolo lumutang sa panawagan ng bitag. Ginang handa na raw magpaliwanag. Haharap na ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo. May tatak po ang aming public service, tulong at serbisyo. Tatak, bitag, tatak Ben Tulfo, tatak hashtag ipabitag mo. Inarereklamong Meralco fixer daw ng isang lolo lumutang na sa panawagan ng bitag. Ang ginang handa raw magpaliwanag at haharap na. Nakaraang linggo, matatandaan, inere ng bitag ang sumbong ng isang lolo na kumuha daw ng serbisyo ng pakilalang fixer ng Meralco. Pinanawagan ito ng bitag at ngayon ay handa na raw humarap yung fixer. Andito po kasama, no? Balikan natin ang detalye ng sumbong. Ito, panoorin. Kung nakikinig ngayon si Celia, kung ako lang tatanungin mo, ibalik mo yung pera kasi kung hindi, tatrabahuin ka talaga ng bitag. Pangako siya. Paano niyo po kausap itong si Cecilia? Kinausap kung pwede mo ako makabitan dahil naputulan ako ng ilaw dahil sa nagpa-jumper yung anak ko. Ay nasa probinsya ako, di ko alam. Magkaano man babayaran ko. Ngayon sabi niya 35,000. Bininta ko ang 2 baka. Pagdating ko naman dito, sabi ng pamangkin ko, kulang pa yung 30. Hindi mo man ako tinulungan, puro lakaba ako, puro pangako, walang nangyayari. Gusto ko, ibalik mo ang pera sa Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Tandaan, ang programang hashtag ipabitag mo may ibang tatak. Yung tatak bitag, tatak Ben Tulfo, tatak hashtag ipabitag mo, kinukuhanan po natin ng ito ho'y karapatan din na marinig hong nirereklamo kung kanyang nanaisin na marinig ang kanyang panig ngayon. Nandito, ano? So, balanse po tayo. Mag-iimbestiga tayo. Kasama po kayong sumuri dito para matuturin po kayo. Kasama natin ngayon muli sa studio si Tatay Leonardo Atrehenio, kasamang kanyang apo na si Rodney. At magandang umaga sa inyo, maglolo, okay? Magandang umaga sa inyo, okay? Samantala, nandito rin ang inarereklamong na umano'y nabansagan tuloy ng fixer, Cecilia Colinco. Si Cecilia ay tinuturo ni Tatay Leonardo ng sisilbing fixer ng Meralco. Magandang araw sa iyo, Lola Cecilia. Good morning po sa buong mundo. Okay, sa buong mundo. Salamat. Ipaliliwanag ko po kung ano po ang pangyayari. Okay. Ako po, hindi ko po sila kilala. Okay. Hinanap po nila ako, kasama po yung kanyang borders na si Norma Ramos. Na ang sabi po, humihingi ng tulong yung kanyang tinitirhan na bahay. Okay. Ipinaliwanag po, sir, kung ano po yung dapat na mangyari. At ang sabi po, natanggalan daw yung nahulihan sila ng jumper sa pagkakahuli, baka daw ho pwede na matulungan ko. Ako naman po, hindi ko po kayang amining fixer dahil po, ako po yung napag-utusan at meron hong naging kausap ko rin ho nung panahon ho ng 2016 ang mga tiga Meralco ho kung paano po naayos po yung mga illegal tapping ho dun sa amin. Okay. Nakilala po ako Okay. bilang officer ho ng homeowners, pirmado ho ng presidente at saka ho ng barangay captain. Okay, sige. Okay, maraming salamat. Opo. So, sa makapagtuwid, kayo'y parang inauthorize ng homeowners ng Fort Bonifacio Homeowners Association. Yan, nakikita, Liaison Officer, Zone 3 Barangay. Fort Bonifacio. Sa Fort Bonifacio, resolution conforming position po ninyo. Opo. Okay, sinabi ninyo kanina para mas maganda, total wala pa kayong nakuha ng side, kaya ibibigay muna namin ang side ninyo, ano? Opo. Bilang ito na may the due process, Opo. balance. So kayo po, Lola Cecilia, ay binigyan ng authority na mag-conduct doon sa inyong Fort Bonifacio Homeowners Association, Opo. Zone 3, Zone 3 ba? Opo, opo. Na siguraduhin na walang mga jumper sa lugar. Opo. Pagkatapos nakatulong din kayo sa pamamagitan ninyong homeowners at inatasan kayo na kung maaari bawal yung mga nagja-jumper. Opo. So naka-solve na rin kayo ng problema sa Meralco
Dahil ano po yung mga nagawa po ninyo sa homeowners ninyo association? Yun po, naipatupad po yung mga illegal tapping ng mga jumper po. Na nawala doon sa lugar, Nawala po doon sa lugar namin. pero bumabalik. Bumabalik po. Tapos po, doon po sa lugar ng ibang area, yung pong area manager yung area field manager, sila Ma'am Hazel, yung mga inspector po, kung kilala po ako, pagka meron silang pupuntahan hanggang sa barangay ako po yung tinatawag nila para mag-assist na samahan ko sila doon sa barangay namin. Kaya po, ang sinasabi po sana, mapabuti po yung Zone 1 at saka Zone 2. Yun po, nagaganap po nung mga ilang beses silang pumupunta ron na hindi po nakikita. Kasi po, yung dating kapitan, si Kapitan Uliman, wala na po siya. Okay. Si Kapitan Bukobo na po ang naando doon, pero ang nakakausap po ng taga Meralco is yung secretary, si Sec Gureya. Okay, sige. Okay, maganda po yung paliwanag po ninyo dahil hindi po kayo parang fixer. Because liaison officer, parang you're collaborating, coordinating sa mga barangay-barangay para maiwasan mga nag-jumper. Hindi po kayo fixer. Hindi po. Liaison officer kayo. Opo. Inatasan kayo ng barangay na kung maaari, parang ayan, resolution confirming position ninyo. Okay? Ganyan, sa homeowners association ninyo. Opo, sir. At yan din sa, kilala rin po kayo sa barangay. Opo, sir. Paano nyo nakilala si Lolo rito, si Lolo Leonardo? At bakit Sir, napunta hindi ko sa nga inyo? po siya kilala. So ano pong nangyari na bakit Inilapit lang po siya, lumapit po sila, hinanap po nila. Ang kasama po dyan, yung EJ Atrigueño, yung pong may pangalan po ng isang metro. Yan pong kasama ho niya yan, hindi ho niya apo yan, hindi niya ho kaano yan. Kapitbahay lang po yan. Alright, sige, sandali. Ano? Ikaw ba'y apo o kapitbahay ka lang? Yung pakilala ko Hindi, kayo ba'y apo o Kapitbahay po. So hindi po kayo apo? yung pakilala ko po Hindi. Opo. Okay, anong pangalan mo ulit? Rodney Laigi po. Rodney, hindi po kayo apo. Opo. Nag-aapo-apuhan lang kayo. Opo. Kasi Hindi po, talaga kayo apo as in, kung siya ay lolo mo, either yung nanay, tatay mo, ama siya. Ikaw naman, apo ka. So, hindi ka blood na apo talaga. Parang kapitbahay ka lang. Opo. Alright, okay. Ano naman, bakit nakasamahan mo si Lolo? Kasi po sir, yun nga po is, sa amin po kasi siya sir nakikabit sa amin po. So, in other words, kayo ang nagmamay-ari? Hindi po, yung sa Bakit kabilang bahay po. Sa kabilang bahay? Kasi po naawa rin po. Sandali. Opo. Sabi mo sa inyo nakikikabit Opo. ng linya ng parang kuryente sa inyo. So, kapitbahay nyo siya. Opo. Okay. Si Lolo nag-iisa. Opo. Tapos kumukuha siya ng linya sa inyo. Opo. Naiilaw siya. Okay. So, ninawin natin. So, yun ang gusto mong sabihin, Lola Cecilia, na kilala mo tong si Rodney? Opo. Si Rodney. Hindi ko rin sir siya masyadong kilala doon po sa mga nangyari. Nakita ko po at siniay ko po siya. Nag-imbestiga po ako kung sino talagang kasama niya. Okay. Ang totoo sir po, ganito po yun Nung pahong July, August, September, hanggang nagreklamo ho sa barangay, na nagreklamo siya na ang sabi niya, ang tagal daw nung ikakabit ko. Sir, nasa legal pong proseso yung kanya. Sino nagsabing matagal? Siya po. Sino siya? Si Artrigueño po, Leonardo. Si Lolo. Ngayon, ang sabi ko sir, nung pinatawag ako sa barangay, Manong, bakit diyan ka nagreklamo sa barangay? Nung hinahanap mo ko, humihingi ka ng tulong, hindi mo kausap ang barangay. Dapat kung magrereklamo ka sa Meralco ka nagpunta, inalo mo sana doon, makikita sa system. Pero hindi ba kita sinasamahan sa Meralco? 3 beses kita sinasamahan. Ngayon sir, ang nangyari marami sir nagte-text sa akin, pati manugang niya. Okay. Na-involve pa sir yung tatay niya, ito. Na nung pinatawag ko sir, Tatay ni Rodney. Ni Rodney. Kapitbahay dahil isa rin yan sa natulungan ko Ngayon, ang nangyari sir, nung nagagalit na ako, nagsusumbong ako doon sa pamangkin niya, tunay na kausap ko, si Atrigueño. Ngayon, nung nangyari yun, pilit ko siyang pinapunta sa bahay. Itong matanda. Ngayon, sabi ko, Manong, ano ba naman itong nangyayari? Parang ayaw ko nang ituloy yung pagtulong sa'yo. Ang sabi niya kasi sa barangay noon, at may pinirmahan siya, patawarin mo ko, anya, mag-aantay na lang ako. Kasi wala akong ganap na maasahan, natutulong sa akin. Kasi may kasama yan sa bahay, yung mga apo, nung anak niyang nakakulong. Hindi po yan. Ngayon, ang nangyari po, kung manaawa ako, nung sabi niya patawarin, at alam din ng mga kapitbahay,
Sir, tao lang po tayo. Magkamukha ho kami senior eh. Oh, ngayon, ang nangyari na ho noon, tinuloy ko na, nagpunta kami ng Meralco, nakapila kami, nagkakantutulog po sa kaming parehas. Kasi, first come, first serve naman sir doon eh. Nung matapos na ho yun, kami na ho ang pinasok. Tiningnan ho sa computer. Ang sabi ho Sa nung... Meralco to, ha? Opo. Okay. Ang sabi po nung nag-i-interview, Nay, ano ba to? Nay, bakit ganito? Yung kanyang may problema. Sa system namin, active yung metro. Pero sa personal, wala. Sir, kaya ako sir yan na inspection, kaya yan sir kako, in-apply ko, wala yung metro, binunot. Kaya sir, dalawa... Sino nagbunot daw ng metro? Mga cruiser, hindi ko naman sir alam nung tinanggalan sila ng metro eh. So, nagtanggal ng metro, posible Meralco. Meralco sir, ang tatanggal ho talaga kasi ma-order ho eh. Okay. Kasi binigyan po sir sila ng within 10 days na makipag-usap sa Meralco. Babalikan muna natin. Opo. So, nalagyan sila ng metro ng Meralco, kaya lang tinanggal. Ganun ba? Hindi, may dati sir silang metro na dati. Pero yung metro na yon hindi sa kanila. Hindi sir, yun ho yung jumper na metro kaya tinanggal. So, yung metro na yun ay jumper. Opo. Hindi sa Meralco. Hindi pa sir. So, Hindi pa. nang nalaman ng Meralco, nag-iimbestiga, may metro doon, tinanggal dahil jumper yon. Naka-jumper po. Naka-jumper. Oo, pero hindi legal ho metro, hindi metro ng Meralco. Hindi, metro po ng Meralco ho yun. Oh, metro ng Meralco, pero naka-jumper. Opo sir. So, nahuli sila ng Meralco, naka-jumper. Opo sir. So, kaya tinanggal ng Meralco dahil yung metro na yun, naka-jumper. Opo sir. Dahil may inspeksyon. Opo sir. So, kanino kaya naka-jumper yun? Dito ka na, Rudy? Hindi ho, yun ho kanilang metro ho mismo dahil ang site sir ng Meralco. Okay, sandali. Ang bilis. Relax, Lola. Opo. Okay, relax. Para ka na. Matanda na po tayo, dapat medyo relax. So, para tayo nasa karera nito eh. Sige sir, opo, pasensya na ho. There we go. Easy. Well, dito pa Kasi sir, relax. Hinga. Hindi ako makahabol sa inyo. Bibilis nyo. Sige sir. Sobra talagang para tuloy naalala ko ng tayaan tayo ng karera nito eh. Okay, sige. Relax. Pasensya na po. Okay, ganito na, linawin natin. Opo. Kinikilala kayo si Meralco na kayo'y nag-aayos doon kasi nagkakaproblema ng mga jumper sa inyong zone doon sa barangay dahil binigyan ka ng resolution, liaison officer kayo para maiwasan ito mga jumper. Opo sir, kasi hindi naman ho talaga trabaho kayo. Hindi. Doon sa barangay. Wag na umiksi. Wag mo nang ilabas ang sama ng loob mo. Nandito ka na sa amin. Okay na tayo. So, inaakusahan ka ni Lolo kasi na ikay fixer, itong kasama niyang kanyang bogus na apo pala. So, ano ba talaga ang totoo? Ang totoo, sir, ako ho, sa ngayong pangyayari... So, hindi po kayo fixer? Hindi po. Liaison officer kayo? Opo. Ng barangay? Opo, ayan po, may papel naman po Kaya nga, para doon sa sinasabing fixer, mga laban doon sa mga nagja-jumper? Opo, So, kayo ba'y empleyado ng barangay sa homeowners or empleyado ng homeowners? May ID po, sir, ako. Sa homeowners? Opo. Si tatay ba homeowner? Kabilang homeowners po siya. Sa kabilang homeowner. Pero napunta ka ron sa kabilang homeowners kasi parang nakikipag-collaborate kayo para maiwasan yung mga... Opo, at alam naman po ng presidente nila, si Daisy Dinglasan. Ngayon, tatanong ko lang dito po sa inyo. So, ang sinasabi po nila, kung kinuha niyo raw po ang pera ata ng 31,000 at nakikita, ano ba nangyari dun sa 31,000 na ibinayad ni Leonaldo? Oo. Sir, ganito po yun. Kasi sa nakausap ng bitag ang Meralco at ayon sa kanilang records, pumasok naman daw yung payment na 31,000 pesos sa account ni Tatay Leonardo. Opo. Okay, ngayon, naibawas na raw ito sa balance ni tatay na 280. inire-regard daw as ito ay kinoconsider na down payment. Opo. Down payment daw yan, ano? So, gagawan daw na raw ng installment payment arrangement si tatay. Samantala, ayon si Meralco, authorized representative si Cecilia sa lugar nila na approve din ng barangay chairman. So, kayo yun. Opo. Ngayon, pero hindi ka certified Meralco, authorized ka lang ng barangay mo to transact business. Legal naman daw ang prosesong ito dahil may kalayaan daw pumili ang customer kung sino ang gusto nilang pag-asikasuhin o mag-transact, pero hindi po yung fixer sa Meralco. Parang kayo yon. Opo. Pag may mga problema. Opo. Pero pagdating sa bayaran, diretso yan sa Meralco. Opo. Hindi dumadaan sa inyo. Opo. So, kayo ba, Lolo? Dinaan mo ba sa kanya ang pera? Opo. Paano mo sinabi dinaan sa kanya?
Inabot mo ba ang pera, Lolo, sa kay Cecilia? Kasi Hindi, inabot niyo po. Sige na, wag na. Sagutin niyo lang pa ko, opo o hindi. Okay? Pakisabi lang doon sa peking lolo mo, hindi ka naman pala pamangkin. Palangin nga ka naman. Pati kami na, modus mo rito eh. Ikaw naman, Lolo, ka mapamangkin. Ikaw naman, ang drama-drama mo, paakbay-akbay ka pa. Okay lang yan. Mahal natin ang mga senior. So, inabot mo ba kay Lola Cecilia yung pera? yung una, Hindi ko ganito. Una, sige, ilang beses ka nag-abot? 3. 3. Yung una, inabot mo. Hindi ako nag-abot kasi sa probinsya Okay, ako. sige. Saan mo inabot yung pera? Doon sa kanila. Saan kanila? Sa bahay nila. Sa bahay nila. Okay, magkano inabot mo? Yung inabot ko kasi Magkano inabot nyo? Una. hindi ako nag-abot. 35,000. Sino ang nag-abot? Yung pamangkin ko. Kasi Sino yung pamangkin mo? Si EJ. Si AJ. Magkano inabot ni AJ para binayad mo kay AJ para abot kay Aling Cecilia? Magkano? 35,000. 35,000. So sa makatuwid, wala ka roon si AJ, binabot mo kay AJ para abot kay Aling Cecilia. So far, na yung pera ng 35,000, Aling Cecilia, inabot sa'yo, nakaabot pa si Meralco. Opo, sir. Kasi, sir, Pakita muna natin yung ano ng Meralco. Parang ayan naman, lumabas naman na ito'y ang pera mo rito. Hindi, yung picture ng hindi yan. Yan. So, ayan, a total amount. So, Makati Business Center, ayan, service irregularity, pagkatapos yan naman ang amount na yan. Tapos receive, 31. So, yan naman pala ang pera mo, inabot. So, inabot ni AG na pamangkin mo kay Aling Cecilia, pero hindi ikaw nag-abot. Hindi, nasa probinsya ko. Yung 35. Ulit Yung ko. 31. Okay, sandali muna. So, ilang beses ka nag-abot? 2 beses ako. So, ilang beses nag-abot ng 31,000? Isang beses. Ito, sandali. Ano tong cash voucher na to? Sandali, ang bilis naman lintik. Okay, so cash voucher, March 22, 2023, 15,000, inabot mo yan. Okay, tama, 10,000 cash. Meralco, total 20, less 15, may 35 ka pa. Ito, yan sinasabing 35. Yan bang sinasabi mo? Yun. So, hindi ikaw nag-abot si AJ? Hindi ka naman kaya kinupitan ng kamamangkin mo? Oo, ikinupitan ka? Hindi po niya marinig. Hindi Hindi niya po marinig masyado po. Hindi ko masyado kasi may ng Kung hindi ka daw ba kinupitan. Hindi ka kaya kinupitan ng pamangkin mo? Ewan ko na kasi wala ko dito. Nakapatay. Kasi pagdating ko dito, isang linggo ako doon. Alright, sige na. Pero magkano na ang naabot nyo dito kay Cecilia? Lahat 71,080. Pero yung pera na 71 kay AJ sa pamangkin mo inabot? 35. 35. So ilang beses ka nag-abot ng 35? Isang beses ako. Isa lang. So sabi mo 70 nang naabot mo lahat na kay AJ? Hindi. 35 lang. Yung 35 lang. Kasi wala ako dito. Hindi. Inabot mo kay AJ? 35. Sabihin mo sa kanya. Tay, inabot mo da... Inabot una ni mong AJ inabot sa kanya. Kay AJ, 35, di ba tay? Oo. Tapos yung... Sandali, hindi ikaw tinatanong ko. Huwag kang magpaliwanag. Ako lang ang magpapaliwanag sa kanya. Kasi ini-influensyan mo na ng tanong mo. Hindi ko naman tinanong yan. Ba't mo tinatanong? Wala sa tanong ko yan. Tuloy, nagdududa ako sa iyo. Unang-una, hindi ka naman pekendos na apo ka eh. Mabuti sana kung totoong apo ka. So huwag kang magdadagdag ng tanong ko. Kung anong tinanong ko, uulitin mo. Pagkatapos, huwag mo nang dadagdagan. So, 35,000, ulitin mo, 35,000 ang inabot niya kay AJ. 35,000. 35,000. Kailan mo inabot yung 35,000 kay AJ? Hindi ko matandaan. Okay, na yung problema. Okay, so, alright. Sunod, nag-abot ka pa ulit kay AJ. Wala na. So, 35,000 ang lahat. Ang inabot ko. 35 lang. Oo. Sabi mo 75. Hindi. Yung 7180. 71,80,000. Oo, lahat kasama na yung 35. Kasama ang Ang 35. inabot ko, kasama na ako, 31. So, yung kasama ka, 31 kay AJ.
Hindi, sa kanya. Sa kanya. Yung 35,000, inabot mo kay AJ Oo. para ibayad kay Cecilia. Opo. Nakaabot ba yun sa iyo yung 35,000 na sinasabi niya na inabot niya kay AJ? Si AJ binayad sa inyo? Opo, sir. Yung po 35 na yun, 3 bigay po yun. May resibo po ako sa kanila. Okay. Saan po napunta yung 35,000 Ang tatlong bigay? 35,000, sir, dahil po meron po silang 1 metro kasi 2 metro po yung ginagayak po namin. Ang sabi po, Bakit hindi ba Meralco dapat ang magsasabi niya magagayak, hindi kayo? hindi po, apply po kasi eh. Okay. Kasi po, ang bakit hindi ba dapat ang Meralco ang gagawa niyan pag nag-apply sila? Diretso dapat sila tapos ipaprocess mo lang, tutulungan na lang. Bakit dumaan po sa inyo? Pwede naman dalhin ninyo sa Meralco o 3 metro to, bawat metro may bayad. Tama? Oh, sir, ganito po yung paliwanag ko po. Okay. Ang pag nagpo-apply kasi sa Meralco, ang pan lang po ng Meralco, ang papel lang po, i-apply mo yung pangalan ng tao, i-inspectionin nila. Okay. Magkukumpleto po ng documents. Na-inspection na kompleto ba yun? Opo. So may 3 metro doon. Hindi po 3, 2 ho eh. Saan napunta yung isa? Dalawa lang naman ho yung i-apply eh. O, dalawa. So, dalawa sa 35,000, para sa 2 metro lang yun. 17,500 yung isa. Kasi 35,000 yung inabot ni AJ sa iyo, hindi siya. Opo sir, ganito po yon. Sa 35 po, ang una pong usapan, mag-a-apply sila, bali 2 metro, kasi yung pong isa, sa borders niya, at yung isa, pansariling gamit po nila. Okay, so kaya 2 metro yun. Opo, sir. So, sa bawat metro, parang lumalabas sa 17,500, 35. Hindi po sir eh. May gastos po kasi sa City Hall yun ng mga wiring permit. Okay, so ang Meralco yun? Opo, gagamitin po sa Meralco. Okay, so may involvement yung City Hall? Opo sir. Ikaw ang representante ng barangay sa City Hall? Opo. Pero pagdating sa Meralco, hindi trabaho ni Meralco yung mga documents po. Okay. Basta si Meralco ikakabit, mag-inspection muna sila, kakabit. Opo. Okay. Binigyan nyo ng resibo si AJ? Meron po, yung hawak po nila. Hawak nila. Ayun. Ayun yung 35,000 na Opo, sinasabi niya. Ano naman tong sinasabi ni tatay? Kasi nang una kay AJ, yung 31,000 na inabot niya raw sa'yo. Ang lahat po nang nag-abot sa akin ng pera, si EJ po, na inaabot, si EJ po ang lagi kong kaharap. So, yung 31,000 na sinasabi niya, may inabot ka ba kay Cecilia? Kasama po siya nun, sir. Kasama ka. So, ano yung inabot mo? Yung 31,000, may inabot mo na? Yung po yung may resibo po. Yung pamangkin ko nakabot sa kanya. So, ito na yon. Opo, sir. Ano Opo. yung isa? Sir, 31,000. Ano yung isa? Patingin ng isa, parang dalawa yan, resibo, okay? 31,000, okay, inabot ng 4, ano ba to? Pakita mo ng lintik na date na to, hindi ko makinig. Okay na. April 4, Opo. 2023, received amount of 31,000. Okay, yan. Pesos, Leonardo, Zone 2, okay. For ito, hindi ko na mabasa yan. Basta 31,000, binigay mo tong resibo sa kanya. Opo. Okay. May nauna pa rito yung may 35, okay. Ito naman, March 22, 2023, ito'y pang-Abril. Bagyan natin. And 35, lagyan mo ng date. Yung 35,000, April 4, 2023. Itong March 22, 2023, nag-abot po siya, pero 10,000 lang po nakalagay. Yan nga, sir, yung partial hon, para ho nabuo yung 35. Yung 35. Opo. 31,000 yung kanina. Pakita natin uli, yung April 4. Ayan, 31 po yan, total. Opo, sir. Yung So, receive amount of 31,100 pesos sa 31,000. 31,000. Opo. Okay. Ayan na po. Yan. Yung April 4 po yan. So, naabot po yan sa iyo ni Cecil, ni EJ. Opo. Okay. Ito naman, patingnan natin. Ito, number 2, may inabot sa iyo, pero sinasabi niyo rin, 10,000 lang. Sir, kasi po... Additional 10,000 cash for Meralco, total of 20. Opo. Okay. Pero 10,000 ang nakasulat. Hindi ko maintindihan to. Plus 15,035 total. Nagbayad na sa inyo ng 35 na nauna. Yan na nga yun po, sir. Yan din ho yun. O ba, di sa makatuwid, parang 40,000 lang. Kasi
10,000 lang. Meron siya nabayaran sa iyo ng 10K plus 40, di 41,000. Hindi, sir. 10, 15 ho, at saka 20, 35 Nasaan ho. yung mga sumusunod na resibo dyan? Hawak po nila. Nasaan yung resibo? Okay, sandali na. Okay na. So may resibo ka. Oo, resibo. So okay, ano ngayon ang problema rito sa Meralco? Sinasabi ng Meralco, meron naman sila natanggap daw. Tama? Opo, sir. Yun nga, sir. Hindi po sila nakaantay sa tamang proseso. Kasi po, sa pagpunta po namin doon at nung inaantok na siya, nagkataon po no, na-shutdown yung computer ho ng Market Meralco. Okay. Tapos po, 4 na araw ho yun, bali 5 araw shutdown. Nung makita na nga po sa computer, nung sinasamahan ko siya, yun po ang sinabi na, Nay, bakit ganito? Ang metro niya sa computer namin Okay, may access. sandali na. Okay. Anong sinasabi ng Meralco? So nabayad na. Ayaw ko ng mga detalye na para Apo. tayo na sa barangay nito eh. Apo. Ako nandito, simple lang. Ano ang pinagkakautangan ngayon? Kasi inaakusahan kang fixer ka. Nitong matanda na si Leonardo. Hindi ko kayang tanggapin ho na ako fixer. Okay. Ano po kayo? Liaison officer kayo? Opo. Okay. Ikaw, Apo, bakit ninyo sinabi nung una fixer na parang lumalabas, naman pala yung pera nyo, napunta sa Meralco. So ano ngayon ang status nito sa Meralco? Pakita muna natin, babasahin ko muna dito. Message na Meralco, basahin ko. Okay, ito. Ang sinasabi ng Meralco, talon-talon na. Nakausap ng bitag ang Meralco at ayon sa kanilang record sa Meralco, pumasok daw ang payment ng 31,000 pesos sa account ni na Tatay Leonardo. Naibawas na raw ito sa balance ni Tatay na nire-regard as down payment. Gagawa na raw ng installment payment arrangement si Tatay, samantala ayon si Meralco, authorized representative si Cecilia sa lugar nila, approve naman, pero hindi siya certified Meralco dahil hindi ka naman empleyado. Apo. Legal naman daw ang proseso ito dahil may kalayaan pumili si Leonardo kung sino ang gusto nilang pag-asikasuhin sa transaksyon si Meralco. Okay, Mang Leonardo, baka medyo minom kayo ng Sustagen Premium para hindi kayo nagkakaroon ng ng commercial na tuloy ako, na hindi na kayo nagkakaroon ng senior moment. Nakakalimot na po siguro kayo rito. Huwag po kayo mag-aakusa kasi lumalabas ang pera nyo, inabayad naman si Meralco. Alright? Nandyan. Kailangan may si Tatay Leonardo ba may naging atraso roon sa sa Meralco na parang jumper, nahulihan ba sila? Yung po, sir, yung nakita ko doon na binigyan siya at hawak ko yung kulay pink, 288,000 po. Tapos, maliban po doon, nung tanggalin na ho yung metro niya, lumabas na rin ho yung bill na 6,000. Ngayon, ang ginalaw ko lang po doon... Ito yung binigay na sulat para kay Mang Leonardo. Opo. Okay. Anyway, so, anong nangyari dyan sa 288,000? Okay na yan? Sabi po, aayusin na ho yun. So, in other words, nagkaroon lang ng na parang ayusin. Ng delay. Ha? Delay po, kasi po sa system nga po, hindi ho ayos. Okay, so in other words, sa Meralco ang problema niyan. Opo. Pero ang totoo, 31,000 lang. Opo. Yung So, binigay. nagkakaintindihan na kayo, Lolo? Yeah. Naintindihan mo ba tayo? Naku, patay na ang problema nito. Kailangan ko rito na may Nagkukunyari lang, sir, yan. Nagkukunyari lang, sir, yan sila. Lahat ng drama ngayon gagawin nila sa akin dito ngayon. 31,000 lang doon naabot niya. Ano tayo? Ang 31,000, inabot ko sa kanya. Oh, yan na nga. Nandun sa Meralco. Oo. Sana man yung 35,000 sa kay EJ. Baka Ewan ko. Di ko alam. ang tanongin mo ang pamangkin mo, baka nag-good time yun. Eh, Hoy, AJ, pumunta ka rito sa tawagin mo ang pamangkin mo. Oh, yung pamangkin nitong si Lolo Leonardo, pumunta ka rito, AJ. Ikaw naman ang hinahanap ko. Magpaliwanag ka rito. Dahil may inabot pala si tatay dito sa iyo. Kung totoo man sinasabi. So may inabot ka kay AJ. Hindi mo alam kung saan napunta yung perang yon. O di kay AJ ka dapat Ibinigay sa nagduda. kanya. Bakit mo tinuturo sa kanya yung 31,000 na inabot ni AJ sa kanya, nakita mo, nasa Meralco. Hinahanap ko yung 35,000. Nasaan? So sinabi mo, inabot mo. Hindi ako nag-abot. Hindi ka nag-abot. Ang 31,000. 31,000 lang. So wala kang inabot na 35,000. Wala yung... O di, pamangkin yun, ko. yun dan sa Meralco na. Yung
So, May kulang ka pa sa Meralco. Doon ka siguro, dalhin nyo na. Baka magtampo na to siya. Paano ba to si Sir, Meralco? bitawan ko na po siya. Binitiwan ka na. kaya, Ikaw. Ito na. Ikaw na ngayon. Total, apo-apo ka, hindi ba? Sige. Binitawan na nga ako niya. Okay, Kaya nagreklamo na ako dito. Paano naman kasi, Lolo? Mali ang reklamo ninyo. Pera ninyo nasa Meralco. Sabihin mo sa kanya, ang pera nyo ay nasa Meralco. 31,000. Kaya nga na, doon sa kanto, doon Sa Meralco na. Baka may kulang pa. Sabihin mo ngayon. Tay, nasa Meralco na daw, tay. Andyan, nakita na si Meralco. Oo. Ano pa bang hinahanap mo? 35,000? Yung iba, yung Sir, yung okay lang po, may sasabihin lang po ako sa Sige. Sir, kasi po yung nagreklamo po kasi, di ba po, napunta po kami sa Bitag. Sino ang nagreklamo? Siya po. Oh. Sinamahan ko po siya. Ngayon po is nabayad na po sa Meralco nung Ayun, November. 31,000. Opo, nung November Okay, 10 po yan. sandali. On 10 ng November, nabayad yan. Natapos na po yung Bitag po, nakapagreklamo na po. Parang kasi kami. binayad mo na raw siguro daw. Gustong sabihin ito, nakalagay daw date, November 10. Kailan ka nagreklamo sa Bitag? Nung 9 Hindi ka huwag ka na makialam. Hindi mo na ako narinig. Tapos ngayon, narinig mo ako eh. Okay. Nagreklamo sa Bitag o Mere November 9. Kasama ka, hindi ba? Opo. Kaya lang, November 10, nakatanggap ng resibo si Tatay Leonardo na nagbayad raw sa Meralco ng 31,000 pesos. Ito na yon. Opo, Paid November 10. So, November 10 lang daw nabigay sa Meralco to. Sir, ganito po yun. Pero yung pera, yan, ay binayad mo sa Meralco nung Opo, November sir, 10. opo. Nung magreklamo sila. Hindi ko naman, sir, paalam sila nagre-reklamo, sir eh. hindi. Kasi sir, ang sinasabi niya lagi, handa siyang maghantay. At saka sir, hindi sir Hindi pwede- na yun. Ayoko na makialam doon. Ang tanong ko, lumapit si Lolo at ang kanyang pekendos na apo, hindi niya naman pala apo, nag-apo-apuhan lang. Ako, bubuisit ako pag nagpanggap dito, hindi nagsasabi. Sa susunod, ha? Pag pumasok, hindi, Lolo, pag pumasok ka at sinabi mo apo ka at hindi ka totoo nag-apo, naku, Sus Mariosep ka, mapapalo kita rito eh. Ayaw na ayaw ko. Hindi, huwag kang sumabat, Lolo. Huwag kang sumabat. Ito, nagpanggap ng apo mo o nagkuntsabahan kayo. Totoong nagreklamo kayo ng anong kailan to? Adjust kailan ba tong complaint? Patingin mo muna. Give me the, hey! I'm waiting for the board na, sino bang nasa loob? Nakita ko na kanina, hindi ba? Parang kung dito, hindi ka Sa prompter. Final na ba to? November 9, nagreklamo sa Bitag itong apong Pekendos kasama ni Leonardo. Ayaw natin. Papapatawad ko kayo kung nagsinungaling kayo, nagpanggap kayo rito, okay lang sa akin. November 10, na magreklamo kayo, gusto mong sabihin, Lolo, at kasamang Pekendos mo na apo, yung peking apo mo, November 10, tsaka prinasis ng Meralco ang application matapos ma-ere sa Bitag. Gustong sabihin, nitong si Pekendos na apo mo, sinamahan mo siya, sinamahan kanya, nagreklamo kayo, na-ere kayo, noong 9 ng Nobyembre. Noong adjust ng Nobyembre, pakita ng resibo, at makikita ngayon sa resibo, ayan, 31,000 pesos November 10. So, kaya ang sinasabi mo, kung hindi pa kayo nagreklamo, hindi maaabot, ikaw, wag kang tumingin ka sa akin. Sige, gusto mong sabihin ngayon, okay lang kahit peke na apo ka, kung totoo naman ang sinasabi mo, noong November 10, nakita ninyo sa resibo, bayad kayo. Opo. Dahil nakalagay resibo November 10. Opo. Hindi kaya nag-coincident lang yun, nagkataon lang? Hindi ko po alam, sir. Hindi Kasi mo po, alam. naalala Ngayon, po parang sa lumalabas kanya. kasi dito, Aling Cecilia, gusto nilang patunayan na kung hindi pa kami lumapit sa Bitag ng 9 ng Nobyembre, 9 ng Nobyembre, baka raw kasi hindi pa naibayad yan ng adjust, kasi ng adjust nakapagreklamo na sila, kaya na ano sa Meralco. Pero kung tutuusin, parang gusto nilang sabihin, kung hindi pa kami nagreklamo, baka hindi pa nabayad yan, baka nasa pangangalaga nyo yung pera. Yan ba'y totoo? Sir, hindi po. Kasi po, yung isang metro po na nakapangalan doon sa EJ, bago po ikakabit po yon, kailangan po
nabayad yun. Kaya po, yung unang bayad ninyo, March 23, sino ba nasa prompter ngayon? Naguguluhan ako eh. March 23, unang nagbayad ng 35,000 pesos. Pero wala akong nakikita sa Meralco. Kasi ang tanging Meralco magsasabi kung nagbayad ba ng 35,000 pesos si Lolo ng March 23 kay Cecilia. Kay Cecilia, noong March 23, March 22, ang nakikita natin, 10,000 lang dito. Ayan, additional 10,000 cash, Meralco, total of 20,000, 35,000, hindi ko maintindihan mga ganyang usapan kasi titingnan ko na lang kung magkanong naibayad ninyo sa cash voucher. Kaya kita tinatanong pa ulit-ulit kanina, Lolo, nagbayad ka ba ng 35,000 pesos noong Marso 22 kay Cecilia? Sabi mo hindi, 31,000 lang. Ngayon, okay Hindi. na naman. Ang gulo. Hindi, yung anak abot yung ng 35, yung si AJ, Nasaan si AJ? nasa kanila. Saan sa kanila makikita si AJ? Anong pangalan ng AJ? Bonifacio. AJ Bonifacio, magpakita ka. Ikaw ang gusto kong malaman kung inabot mo ba kay AJ Bonifacio itong 35,000. Pero hindi mo nakita na inabot ni AJ kay Cecilia. Opo. So sa makatuwid, ito'y sinasabi mo, manawagan ka kay tawag dito kay AJ Bonifacio. Sabihin mo, magpakita ka AJ, rito kay Bitag. Sige. Pakita ka dito. Kasi hinahanap, binigay mo nga 35,000 kay Sheila. Okay. Magpakita Kilala ka. mo ba si AJ? Opo. Ha? Saan nakatira si AJ? Doon lang din po sa amin. Tawagan mo si AJ, tahimik ka, apo ka pa hala ha. Sige, ikaw, apeking apo, ikaw. O, makinig ka. Kilala mo si AJ? Kaano-ano mo si AJ? Kaibigan ko po. Saan si AJ nakatira? Doon lang din po malapit sa amin. Samahan niyo, baka mahulog sa hagdan yan ha. Sige. Sa malapit lang si AJ, Opo, sir. nakatira sa inyo. Mhm. Kilala mo si AJ? Opo, sir. Ilang taon si AJ Bonifacio? Mga 28 po, sir. Ilang taon ka? 23 po. So, si AJ, anong trabaho ni AJ? Hindi ko po alam, sir, pero... Pero kapitbahay niyo si AJ. Opo. Ano po, kalugar lang po yun. Kalugar ninyo. Bakit nagtiwala si Lolo Leonardo na peking lolo mo na peking apo ka kay AJ niya hindi niya pala kaano-ano? Sir, kasi po, ganito po, is... Si Bakit AJ po kasi nagtiwala sa kanya? Bakit si AJ? Ano ano trabaho? po, yun po yung pamangkin niya at rehin niyo po. Totoong pamangkin niya. Opo. Mhm. Kaya lang po ako, sir, Totoong na, pamangkin niya si AJ. Nagdududa ako kay AJ, dapat kasama siya rito, dapat hindi ikaw. So parang si AJ rito, baka swinetic yung kanyang tingin ko lang ha. Opo. Kasi kung wala siya rito, siyang totoong pamangkin, hindi ka apo, nagpanggap. Alam ba ni AJ nandito ka? Opo, sir. So alam ni AJ nagsusumbong ka. Opo. Bakit hindi sumama si AJ na magpapatunay? Alam ba ni AJ na may hinahanap kayong 35,000 pesos? May trabaho po kasi May siya. trabaho siya. Si AJ ba nag-abot sa iyo ng 35,000 pesos nung nagbigay ka ng resibo kay AJ? Nakikita. Pakita natin yung resibo ng March 20. Yan. Itong March 22. Lumalabas dito, Cecilia, paid to Cecilia. Yan, sinulat mo yan, Opo, pero opo, 10,000 pesos. Opo. Ano sinasabing 35,000 pesos ang inabot daw ni AJ installment? Kaya lang, installment, kung 35,000, meron pang 25. Nasaan yung 25? wala sir, basta ho 35 sir lang yon para ho sa isang metro. Yeah, kung nag-abot ng 35 sa iyo si AJ, dapat sinulat mo rito 35,000 pesos. Ang lumalabas, isang resibo lang yan, 10,000 eh. Nasaan, Aling Cecilia, yung 25 pa? Ilang resibo bang binigay mo? Sir, bali ho kasi doon ko na lang ho tinotal, kaya nakalagay ho doon. Sandali, pero sa total amount o sa bandang dulo, 10,000 lang. Sir- Dapat kasi, tingnan mo yan, dapat kasi, yung 35,000, receive mo yan, Cecilia. Pero, sinulat mo lang sa resibo, 10,000. Saan napunta yung 25? Sir, ayun ho, nakalagay doon, additional. Yes, Ay, oo, aha. 10,000. Magkano bang inabot sa ni AJ ng 22 ng Marso, taong kasalukuyan? Basta sir, doon ho sa 35, tatlong Doon, bigay po sa yun. mga 35 ang inabot ni AJ sa'yo. Opo. Pero ang resibo mo, 10,000 lang. Hindi sir, ayun ho sa ilalim 35. Nakalagay 10,000. Oh. Hindi sir, ayun ho, 35. Hindi, dapat total lang, 10 eh. Hindi, eto, sir, oh, eto, sir. Lola, umupo ka na lang dyan. Ayan sir. Hindi ako sa tropa ninyo. Although magka, ano na tayo. Pasensya na ho. Sige.
Ang sinasabi ko, ang total amount na ibinigay mo, 10,000 lang. Hindi sir, ayun no, 10. Hindi nga, nakalagay sa resibo, 10 lang, oh. Hindi sir, ayun no. Nakasulat nga dyan, pero hindi nakalagay. Nasaan? Ilang resibo ang inabot mo? Bali ho isa sir yun, yung 10, 20 plus 15. Kaya sir, nakatotal doon 35. Plus 15. Aha. Saan? Pero 10,000 lang ang nakasal amount sa bandang dulo. Tumingin ka rito sa left. Yan ako, tumitingin ako dyan. Kasi yan ang... Kasi kung nagkaiba, plus 15 minus 35, hindi ko maintindihan yan. Kayo nagkakasulat. Pero kung titingnan ko lang talaga na ibayad mo, 10,000 lang, nasaan napunta yung 25? Mayroon ka ba bang ibang resibo na cash voucher? Hinihiwalay mo, itong 15 sa ganito. Magulo eh. Additional 10,000. So, additional 10,000. So, itong 10,000 na to, kung nagbayad nga si Lolo ng 35,000 nung March 22, at magbayad uli siya ng, ito, panibago, ito sa Meralco, lumalabas, ito na ngayon, nagbayad uli siya ng cash voucher. Pangalawang voucher dito, pakita natin, April 4. April 4, 31,000. Ayan. Iba to. Iba to. Iba to ng A4 ng Abril. Kaya lumalabas sa Meralco, 31,000 ang binayad mo. Lumalabas yung 31,000. Ayan, 31,000. Nasaan yung, kung 35,000, nasaan yung 25,000 pa? May nawawalang 25,000 dito. Ang 35,000, kasi lumalabas yung sa cash voucher mo, 10,000 lang noong Marso. Tapos, nagbigay ka nitong, itong kailan to? Abril ba to? Sige, Abril 4, 31,000 total. Ayan, nakalagay sa total amount. Apo. Dito sa Marso, lumalabas, sa March, ayan, sa March, 10,000 lang. So, 31,000, 41,000. Pero kung titingnan natin, nag-abot na sa ng 35,000 ang nauna. Kaya lang, hindi lumalabas kung saan napunta. 10,000 lang dineklara mo dyan sa 10,000. Pero ang 31,000, nakapagbayad na si Mang Leonardo ng 36,000. So, sa unang transaction, hindi kasama si Mang Leonardo, ikaw lang at saka si EJ. But ang binigay mo kay EJ, 10,000 lang. So, nasaan yung 25,000? Nawawala. Yung bang gusto ninyo sabihin? Yan ang nakikita ko. So, at the same time, siguro palutangin mo. Pamangkin mo si AJ? Opo. Pamangkin mo si AJ? Ikaw, barkada mo lang si AJ. Tama? Hindi ako maniniwala sa barkada. Niloloko ba ni AJ ang kanyang lolo? Hindi po, sir. Bakit mo sinasabi? Kasama ba kayo sa bahay? Sir, pinaliwanag rin po sa kanya yung resibo, sir. Oh, nasaan ang resibo? Ilang resibo Yung meron? resibo po na yan, sir, pinaliwanag po sa akin. Kanino Ito po, sir. paliwanag? Ang una pong binayad, 4 po kasing resibo yan, sir. O, nasaan yung tatlo? Nandito po, sir, dala po namin. O, patingin nga ako, dala-dala Bali, niyo. Sige, dalawa ba? lang po kasi pinakita, sir. Sige. Ayan po. Nasaan? Sige. Bilisan nyo na, matatapos ng oras natin dahil ang hirap talaga pag-usapang matatanda na. Mayroon pang kuminsan senior moment. Kayo ba'y nagsusustadyan premium na? Mario Joseph dito. Ito po, sir. Nagkakandawalaan. Patingin. Mabuti ka mo, pinakita mo. Okay, sige. At gusto ko makita 31,000 ng A4, 5,000 nung 26 ng Hunyo, and then 10,000, kulang pa rin. And then, nasaan tong isa? 10,000, 10, 20. Ito kung 35, 20, plus 7, plus 5, 25, 80. 35,000 ang binayad. On March 22, lumalabas ang gulo nito. Kasi titingnan ko yung total lang dito kung magkano. Hindi ko na titingnan, babasahin. Ito po ang resibo. Sige, ilagay nyo na para maraming... Hoy, gising! Kayong mga senior na mga cameraman ko. Ikaw, James. Sige, pakita. Bilis, matapos na. Ito pa makikita ang unang resibo. Ayan, 10,000. Kung titingnan po natin, ito po, nakikita nyo to. Ito, nakasila. Tingnan nyo na maigi, ha? Ito po ang pecha. Ito ang binayad na 10,000. Okay, ito na. Yan. Pangalawa, ito uli, tingnan pecha, Marso 20, 10,000. Okay? Etong isa, tingnan niyo po, March 22, 10,000. Ito pong isa, kung ito ay lumalabas ngayon, okay ha?
5,080. June na to. June 20. Lumalabas June 6, 27, 22. Pang-apat to, ito yung 31,000. Pakitingnan. Ayan, yung 31,000. So, wala nang ibang resibo. Wala na, sir. Sa kamatawid, kung 35,000, ang lumalabas yan lang. Si AJ dapat magpapaliwanag dito. Opo, sir. Pagtatangnan natin dito, kung totoong 35,000 ang binayad ng nauna, nasaan dito? Kasi lumalabas 10,000 lang. Nakikita natin March 20, April 4, 31,000. Tapos doon sa isa, June, wala. So, kung titingnan natin, kung sinasabi nitong si Lolo, nagbayad na siya kay AJ ng 35,000 nung nauna, tapos 31,000, 36,000 yung lahat yun. Okay, parang 60, 31, 30, 35 is 60, 66,000, parang ganon. So, lumalabas, bakit yan lang? Baka palutangin mo si AJ, pagpaliwanag. Wala ka roon, ba't ka nagpapaliwanag? Hindi po, kasi AJ. sinabi po sa akin, sir, ni Wala akong AJ. pakialam kaya sinabi sa'yo. Papuntahin mo rito, barkada mo yun eh. O ikaw, Lolo, palutangin mo palutangin mo yung pamangkin mo. Ayoko pakinggan tong peking pamangkin mo. Hindi mo naman pamangkin to, barkada niya si AJ. Baka kayo naman ang dinudugasan niyo si Lolo eh. Naku, hindi po, sir. Hindi, papalutangin mo si AJ. Naku, nang kamali ka, nagpakilala ka pang apo. Ikaw naman, konsentidor ka, Lolo, hindi mo naman apo to eh. O ikaw naman ngayon, hinahanapan kita na hindi tumutugma kung 31 plus 35 is 66. O, lumalabas kulang pa rin. Kung hinahanap ni Lolong totoo, 66,000 dapat yan. Lumalabas ang nabayad lang dito. Una-una, makikita mo, parang lumalabas dito. Ayokong tingnan, magulo si 10K, pagkatapos 31K, magkaiba, tapos meron pang 7. Magulo ha. May hindi nakuha ng sa loob. So, March 22, may April pa, hindi nakuha sa loob. May 7,000. So, hindi to tumutugma. Palutangin mo ang pamangkin mo. Bakit dinugas ka ng pamangkin mo? Hindi, sir. Tinugas yun. Hindi ho. Nasaan ang resibo? May number, sir, dito. Kanina ho nag-aantay si AJ para matawagan siya sa oras ho ng trabaho. Well, ayokong nakikipag-uusap sa oras. Kapos na tayo ng oras. Balik uli kayo sa susunod. Okay? Okay, sir. Hanggat... Paano ko naman, sir, na... Hindi muna, aling Lolo Cecilia, alam ko nagsasabi ka. Pero kung totoong sinasabi ni Lolo na mayroon pang 66,000 ang binayad niya, lahat-lahat, gusto natin makita saan napunta roon kasi hindi lumalabas 66,000 eh. Lumalabas 31 plus 10, 40, 41. Si AJ na, sir, ang plus sasagot. 6, so si AJ na. Palutangin mo ang apo mo. Ikaw, wag kang sasagot kay AJ. Barkada mo si AJ. Dududa tuloy ako sa inyo. Ang mali mo, nagpanggap ka na apo ka. Ikaw naman kinonsinti mo. Hindi man pa apo to. O pareho kayo may tama sa akin. Hindi pa po tayo tapos dito. Ito po, higit sa sumbungan, imbestigahan. Ano mang reklamo binibigyan, talagang binibigyan ng solusyon. Nambibitag po ako eh. In-actionan po natin dahil ang isang pambansang sumbungan, may tatak. Yung tatak ng kanyang tulong serbisyo pag-iimbestiga. May tatak. Tatak. Bitag. Tatak. Ben Tulfo. Tatak. #ipabitag mo.